Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang umaga mga bata! Sa araw na ito ay nais namin kayong handugan ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ako nga pala si Teacher Vivienne At ako naman si Teacher Cathy mula sa paaralan ng General Santos City SPED Integrated School sa dibisyon ng lungsod ng General Santos. Ang babasahin natin ngayon ay tungkol sa isang kwento na isang batang ayaw mag-aral at di sumusunod sa kanyang mga magulang. Alamin natin kung paano siya natuto sa kanyang mga pagkakamali. Ang pamagat ng ating kwento ay Silay. Ito'y kwento at guhit ni Binibining Bikajen M. Orapa mula sa dibisyon ng Leyte. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia ni Teacher Bresnib mula sa dibisyon ng lungsod ng General Santos. Handa na ba kayong makinig mula sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina! At simulan na natin ang kwento. May isang bata na ang pangalan ay Silay. Buong araw siyang naglalagi sa bahay. Kahit anong gawing pakiusap ng kanyang mga magulang na mag-aral siya, hindi siya nakikinig. Gusto lamang niyang ubusin ang oras sa pamamahinga. Wala siyang oras para sa pag-aaral. Paglalaro ng cellphone lamang ang kanyang inaatupag. Isang gabi, nakaramdam si Silay ng gutom. Kaya, bumangon siya at nagpunta sa kusina. Napansin niya, wala na lahat ang kanilang gamit sa bahay. Inay! Itay! Sigaw ni Silay. Wala rin ang kanyang nanay at tatay. Umiyak ng malakas si Silay. Kinabukasan, nakita siyang umiiyak ng kanyang kaplaseng si Hita habang naglalakad patungo sa paaralan. Bakit ka umiiyak, Silay? Hindi ka rin pumapasok sa paaralan natin. Tanong ni Hita. Iniwan kasi ako nila, Inay. At Itay. Iniwan na siguro nila ako. Dahil hindi ako nakikinig sa kanila. Sagot ni Silay. Magbago ka na, Silay. Sabi ng nanay ko, kailangan daw natin mag-aral ng mabuti. Ito lang daw ang kayamanan na pwede nilang ibigay sa atin. Sabi ni Hita. Kapag hindi ka nagbago, bakit hindi ka nabalikan ng mga magulang mo? Dagdag pa ni Hita. Hindi na tangan! Sigaw ni Silay habang umiiyak. Silay? Silay? Tawag na kanyang ina. Panaginip lang pala ang lahat. Ikinuwento ni Silay ang kanyang panaginip. Hindi ka namin iiwan, anak. Pero sana naman, matuto ka na at pumasok ka sa paaralan araw-araw. Sabi ni Inay. Patawad po, Inay. Inay, pinapangako ko pong susunod na ako sa inyong mga utos at mag-aaral na po ako ng mabuti. Pangako ni Silay. Kaya mga bata, dapat inyong tandaan na mga batang masunurin sa mga magulang ay mahal ng ating poong may kapal. Hanggang sa muli!
Paalam! Ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.